Praise God. Palakpakan po natin ang bawat isa. Luke chapter 17, verse 1. Sabi po niya, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, read. Then he said to the disciples, "It is impossible that no offenses should come. But woe to him through whom they do come." Tayong lahat po yung mouth manalain. Lord, we just thank you this morning. Thank you for what you're about to do. Thank you for freedom. Thank you for healing. Thank you for breakthrough. Thank you for miracles sa mga buhay po namin. And Lord, we allow you to speak to us. Lord, dalayan ko lahat ng kaisipan na nagmamataas laban sa iyong kalooban. Ito po ay aming tinatalian, pinapabagsak sa pangalan ni Jesus. At dalayan po namin na maging malambot ang aming mga puso para magbago ang aming mga buhay. Dalayan ko po na yung salita, the Word of God will penetrate the very core of our hearts. We welcome you in this place. In Jesus' name, everybody will say, Amen and Amen. Palapakan po natin namin. You can all be seated. Sino po sa inyo dito? So nasa series po tayong pag-overcome, yung pagtatagumpay sa pagkatisod o overcoming offenses. How many of you, just this week alone, may opportunity kayong ma-offend pero hindi po kayo kumagat? Pakitaas ang kamay. May opportunity kayong ma-offend, matisod, masaktan, pero hindi po kayo kumagat? Pakitaas ang kamay. Pakisigawan po niyo yung katabi po niyo, pakisabi, bawal kumagat. One more time, pakisabi, bawal kumagat. So, Jer, akin na yung yung pain ko. Yan, di ba? So, every time na makita po ninyo ako mag-preach palagi, may gummy burn na siya. Okay, may gummy worm na pala. Di ba? Nakakatawa po si Jerry. Bumili po siya ng gummy worm. Tapos hinahanap po niya, hindi niya mahanap. Kumuha po siya ng longganisa sa almusal ni Kuya Joey. Nilagyan niya ito. Pagkatapos po ng service, nakakatawa po siya, pumunta siya sa office. Nakapa po niya, nasa bulsa pala po niya. Ibig po sabihin, malapit na pong senior citizen si Jerry. Okay? So, how many of you, the Bible said, it is impossible. Sabihin po natin, imposible! Imposible daw na hindi darating yung pagkatisod. Ulit-ulitin ko po ito. Kung si Lord po, sinabi po niya, imposible na hindi darating ito, whether you like it or not, whether you expect it or not, o ano man ang age po ninyo, darating at darating po ito. And I guess, baka kanina po, dumating ito sa inyo. Baka may mga mailan sa inyo na bigla po kayo, may pagkakataon na matisod po kayo dumating pero hindi po kayo kumagat. Di ba? Kahit sa church po, dumarating ito. Kahit sa jeep. Kahit sa katabi po ninyo. Minsan siya pang gumaganyan sa inyo. Di ba? Minsan sa asawa mo pa. Di ba? Wala nang asawang kumagat, magsabing amen. Di ba? Nangyayari po talaga to. At si Lord po mismo nagsabi, it is impossible that no offenses should come. Darating at darating po ito. It's just, nasa atin po kung kakagat tayo o hindi. Remember, ang intention po ng pagkatisod, ulit-ulitin ko po ito kasi gusto ko tumimo ito sa inyong mga puso. Ang intention po ng pagkatisod, number 1, para mabilanggo po tayo. Number 2, para masira yung relasyon po natin. At number 3, para lumayo po kayo kay Lord. Matanong ko po kayo, meron ba kayong kakilalang Kristiyano na natisod, na wala na ngayon? Meron. Meron ba kayong kakilalang Kristiyano na dati magandang relasyon niya sa isang tao, ngayon nasira po yun? May kilala ba kayong ganon? Meron. Meron ba kayong kakilalang Kristiyano hanggang ngayon, inuulit-ulit pa niya yung pagkatisod po niya? 5 taon nang nakalipas, master na master pa po niya. Meron. Naintindihan ba po ninyo? O tingnan mo ang katabi mo. Check po ninyo yung bibig po niya kung may kinakagat siya. Amen. Naunahan ba ho natin? Pakisabi ulit sa katabi, huwag kang kumagat. One more time, pagsabi sa tabi, huwag kang kumagat. You see,
In the Greek, yung pong offense, it came from the Greek word skandalon. It's a trap. Paulit-ulit lang ito kasi gusto ko ma-master po ninyo. It's a trap. Sabihin po natin, it's a trap. And for a trap to be effective, it has to be hidden. For a trap to be effective, it has to be hidden. Para kung isda ka, hindi mo nakikita yung trap nito. All you see is the gummy worm. But inside this gummy worm, meron po itong hook. Get. For a trap to be effective, it has to be hidden. Number 2, for a trap to be effective, it has to be baited. Ibig sabihin, dapat may lure ito na talagang masarap siyang kainin. Tama. Kasi, kung isda ka, walang gummy worm ito, hindi mo ito kakainin. Pero dahil nakikita mo, ang sarap ng gummy worm na ito, kakagat ka. Kasi, every day, this opportunity will come sa buhay po ninyo. Kahit may pera ka, dumarating po ito. Minsan, pag masakit pa ang pakiramdam mo, dumarating pa rin ito, masakit na nga ang pakiramdam mo, marami ka na nga ang utang, darating pa ito. Remember, ang intention po nito para maging captive kayo. Naintindihan ba natin? Ngayon ang tanong, Pastor, paano mo alam ang isang tao kumagat po siya? Paano mo alam? Ito po yung mga manifestations. Check lang ninyo sarili po ninyo. Check po ninyo, di ba? Yung iba nga, sabi nga po dito, offended people will be able to find scripture passages to back their position, but it's not the correct division of the Word of God. Alam po ninyo yung mga natisod. Dahil yung iba marunong, gagamit pa sila ng Bible para bakapan nila yung pagkatisod po nila. O, di ba? So, ito po yung mga manifestation. Ready na kayo? Number 1, anger. Yan. Nandyan ba? Anger. Nandyan ba? Nandyan. Anger. Ito po yan. Ang unang nakikita po nyo pag natisod kayo, pag alam mo kumagat ka, galit kayo. Lahat ng galit, magsabing amen. O, silent anger. Di ba? Number 2, number 2, yung susunod, ano yung susunod? Gossip. Alam ba ho ninyo, yung natisod, ang unang gagawin yan, magiging marites siya. Magkukwento siya sa mga nangyari sa kanya. Example, natisod ka kay Peter, ang kukwento po ninyo, alam mo si Brother Peter, di ba? Ganitong ginawa niya sa akin, ang sakit. Bakit mo kukwento sa kanya? Bakit mo kukwento? Kay Loida, yung pangyayari sa'yo na wala namang kinalaman si Loida. Kasi po, yun ang unang isang manifestation kapag kumagat ka. Nagkukwento ka. Hindi po kwento pala. Nagchichismis ka. O, tingnan mong katabi mo. Pakisabi sa kanya, malayong ikaw yan. Di ba? Number 3, manifestation, strife. Alam mo yung strife, ito po yung hindi pagkakaunawaan o idwahan sa iba. Ang ginagawa po ng iba, pag nasaktan sila, kumagat, kumukuha po sila ng simpatsya sa iba. Matanong ko po, sino po sa inyo dito, isang pagkakataon sa buhay po ninyo, nasaktan kayo, nagalit kayo? Magsabing amen. Amen. Isa pa, pagkakataon sa buhay po ninyo, nagsalita po kayo. Medyo baba natin ng konti. Yung gossip kasi, masyadong hindi maganda sa pandinig. Gossip. Marites na lang. Sino sa dito, nung nasaktan kayo, nagmarites kayo? O sino sa dito, nung nasaktan po kayo, kumuha kayo ng simpatsya sa iba? Amen.
Di ba? Yun ang common. Ano pa? Susunod. Withdrawal. Di ba pag nasaktan kayo, yung iba ganito, hindi na sila aaten. Hindi na sila aaten ng life group. May nangyayari bang ganito? Hindi na mag-chat yan. Samantalang dati, siyang laman lahat ng GC. Pero kapag tinamaan yan, hindi na mag-chat yan. Pag sabi sa tabi mo, parang ikaw? Di ba? Parang magtatampo yan, 3 araw, hindi na mag-chat yan. Ano pa? Iba, mag-iinsulto pa, pupunta pa yan sa magpupos pa yan. Di ba? Magpupos pa yung mga yan. Tapos ang post niya ganito, ang mga magagaling. Kasi ang post niya, iba yung tama di ba? Ang mga madadamot, mga ganyan, dahil hindi pinahiraman. Dahil umihiram ng pera, hindi pinahiram. Tapos, di ba, yan, magpupos ang mga yan, di ba? Dati, ang bait-bait niya, ngayon, demonyo na, mga ganyan, mag-iinsulto na mga yan. Tingnan mo ang katabi mo. Pakisabi sa kanya, ikaw ba yan o ako? Yan. Iba, pag kumagat na, makikita mo, ito yung susunod, lack of submission. Hindi na magpapasakop ang mga yan. Kasi kumagat Wala silang pakialam kahit may edad ka, babanatan ka nila. Yung iba kahit leader ka nila, babanatan ka nila. Is it true? Tama? Ito yun. Ano sagot? Nakakalimot kayo. Ano sagot? Yan. Ano sagot? Diba? Pag kumagat ka, yan naman, lack of submission. Kahit nasa authority ka, wala silang pakialam. Babanatan ka nila. Yan po yan. Tapos yung iba, magre-rebelde na. Pag kumagat yan, magre-rebelde na. Amen? Ganyan po ang gagawin po nila. Yung iba, baka magtayo sila ng bagong grupo. Hindi nyo alam. O, di ba? Akala mo, life group mo sila. Meron na pala siyang divided group. Di ba? Dati, may life group ka, tapos ngayon meron na siyang his group, her group, mga ganyan. Bakit? Kumagat Amen? Hindi mo pala alam, nagmi-meeting na sila. Akala mo, yung meeting mo, yun lang ang meeting. Meron din pala silang meeting. Nakakalimutan ninyo Ano sagot? Huwag niyo kalimutan, di ba? Di ba? Pag natutulog kayo, pag sabi, gising, ganyan. Yan ang mga manifestation, rebellion, ano pa, and eventually backsliding, wala na Tapos, i-justify mo na ngayon nung hindi mo pag-church. Di ba? Ang sasabihin mo, kahit hindi naman ako nag-church, close naman kami ni Lord. Mga ganyan. Di ba? Kahit hindi ako nag-church, kaming dalawa ni Lord, maayos naman kami. Hindi ko kailangan ng church. Ganyan. Ang tawag po nila dyan, kumagat. Ulit. Di ba? Kayo po. Hallelujah. Nandito pala sila, Ivy. Good to see you. The whole family. Amen? Praise God. Ito po yan. Ito yung mga manifestation. So every time na may makita kang tao, nasa kanila po yung mga manifestation na ito, most likely kumagat. Ano po sabi ng Proverbs chapter 10 verse 12? Proverbs chapter 10 verse 12, ano po sabi niya? Hatred stirs up strife, but love covers all offenses. Yung may galit daw, ito po talaga, alam mo yung taong may galit, magchichismis yan, kukuha ng simpatsya, magkakaroon ng idwan para mahati. Pero yung taong umiibig, sasabihin niya, ayaw mo na, patawarin mo na, ganyan yan Sino sa dito sinasabi mong, ayaw mo na, patawarin mo na siya? Magpatawad ka na. Ay, ali, masakit! Patawad na. Ay, ali! Di ba? Masakit, gawa na ka na ako. Patawaran mo ni. Masakit kasi. Alam mo na,
Naku, sakit kasi ginawa na, pastor. Kung alam mo lang ginawin, napahiya ako. O, diba? Patawad na. Tapos gagawin mo, alam mo, Peter, yung ginawa sa akin ni Roland, sabi niya, hindi daw ako maganda lalaki. Kala mo siya maganda lalaki. Diba? Mataas na rin yung noo niya. Para-parehas tayo. Diba? Ang presidente natin si Kuya Jeff. Amen. Kukuha ng simpatsya yan. Tapos hindi mo namamalayan. Alam po ninyo ako, nangyari sa akin ito. Isang araw, meron akong kasama, leader din. Ang nangyari, galit na galit siya sa isang leader. Dahil close ako sa taong ito. Wala naman ginawa sa akin yung leader na yun, pero pati ako galit. Nangyari na ba sa inyo ito? Dahil kasama ko siya, all of a sudden pati ako, nag-iba yung tingin ko sa leader na yun. Sa totoo, wala naman ginawa yung leader na yun sa akin. Pakisabi sa tao, huwag ka nang makisali. Yan. Huwag ka nang makisali. Amen? Ito pa. Proverbs 16, ito pa maganda, chapter 28, verse 28. A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends. May mga whisperer para. Alam po ninyo, ang mga whisperer, ito yon, yung sasabihin niya sa iyo, mamaya may sasabihin ako sa iyo. Ganyan. Ano yon? Sa iyo ko lang sasabihin to. Sa totoo, maraming niyang sinabihan, pero ganun siya. Sa iyo ko lang sasabihin to. Alam mo ba si Brother Jeff? Ganyan yan. Si Brother Lito, tsaka si Brother Alex. Imagine, kumain sila, hindi nila tayo in-invite. Bira mga yan. Nalaman ko lang, nag-post yung isa. Ganyan. Did you get the point? Whisperer ang tawag po nilang yan. O kaya ganito, mag-chit-chat yan. Sasabihin nila, hindi mo ba napapansin yung praise and worship natin makamundo na? Hindi mo ba nakikita yung mga ilaw? Ilaw ng cabaret yan eh. Mga ganyan eh. All of a sudden, may comment ka na, pero nag-chit-chat ka na. Ngayon, naghahanap ka ngayon ng mga taong kakagat. Pag-sabi sa tabi mo, huwag kang kumagat. Mag-chit-chat na yan. Mag-ingat po kayo sa mga nag-chit-chat. Hoy, may nag-chat-chat talaga. Naghihintay lang silang kainin ninyo. Pag kumain kayo, hindi nyo namamalayan, matatangay po kayo. Can you say amen? May kilala kayo nag-chat-chat. Diba? May mga nag-chat-chat pong ganyan. Ang tawag po nila dyan, whisperer. Whisperer. Pag sabi sa tayo mo, whisperer. You see, we can divide all offended people in two categories. Ito po, dalawang categories ng mga taong offended. Number one, those who have been treated unjustly. Ito yung mga taong nasaktan. Those who have been treated unjustly. Another category, those who believe they have been treated unjustly. Yung mga taong talagang nasaktan dahil mali yung nagginawa sa kanila. May mga tao din naniniwala na masakit ang ginawa sa kanila. Okay? The more maintindihan po natin ito. Ngayon, ready na kayo? Lahat ng natisod, magsabing amen. Pakilakas, lahat ng natisod, at least one time in your life, natisod po kayo, magsabi kayo ng amen. Oh, here we go. When we take the bait, we too become a stumbling block. Ulit. When we take the bait, we too become a stumbling block. Halika, Peter. Si Peter, kailangan kita. Kunwari, kumagat ka, Peter. Hawakan mo na lang. Kunwari, nasa bibig mo siya. Hawakan mo lang, bro. Pero mo siyang isubo. Totoo yan, bro. Ganoon mo lang. Pero hawakan mo lang. Tago mo. Yan, yan. Kunwari, kinagat mo. Siyempre, isda po si Peter. Matabang isda. Anong isda ito, Tita S?
Pampano. Pampano ka, Peter. Eh, siyempre, kapag isda po kayo, kumagat ka, siyempre, magwala kang konti, Peter. Yan. Ganyan po talaga mga pampano, mahinhin. Mahinhin po yung mga pampano. Kahit makita po ninyo, magpupumiglas ito. Just hold on, Peter. Di po, makita po niyo ito in Matthew chapter 16, verse 23. Si Peter kasi, sabi kasi ni Lord sa kanya, alam mo ba, makukrosify ako and eventually papatayin nila ako. Ano sabi ni Peter? Kinuha niya ang Panginoon, tinabi niya, sabi niya, hindi mangyayari sa iyo yan. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag. Ano sabi ni Lord sa kanya? Matthew 16, verse 23. Jesus turned to Peter and said, "Get away from me, Satan." Si Pedro, tinawagan na Satanas. Okay pa sana yung, "Get away from me, Santi." Ganyan, okay pa sana yun eh. Pero yung tawag sa kanya, Satanas. Sabi ni Lord, "Get away from me, Satan. You are a dangerous trap to me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God." Sa ibang salin po, makita po natin yan. Sa ESV version, "You are a stumbling block to me." Sa ibang salin, sabi po niya, "You are an offense to me." Pastor, bakit kapag natisod tayo, eventually, magiging katisuran din tayo? Bakit? Magpupimiglas ka na eh. Kasi ang gagawin mo niyan, magagalit ka. Gagalaw ka, Peter. Maggalaw yung mga pampano eh. Magchichismis ka. Magkukwento ka, magwi-withdraw ka, magre-rebelde ka, hindi ka na magsasubmit. Magbabackslide ka na. And eventually, sa ibang sumasampalataya, nakakatisod ka na. Hindi ka ba nakakatisod nang ukuwento ka? Bakit sinabi ni Lord kay Peter, lumayo ka, Satanas? Sabi po ng Bible, you are a dangerous trap, you are stumbling block to me. Kasi, ano sabi ni Lord? Same verse, sabi niya, you are seeing things merely in a human point of view. Ganito po yan. Diyos, alika. Hawakan mo, Peter. Para makaalis ako dito. Hawakan mo yung pampano, matabayan, sayang. Hawakan mo. Nagpupumiglas to eh. Sige bro, nagpumiglas ka. Yan. Kasi, kaya ka nag-i-stumbling block. Pag nasaktan kasi, all you see is yourself. Ang nakikita mo lang, yung hapdi mo. Ang nakikita mo lang, nasaktan ka. Kaya hindi mo namamalayan ngayon, hindi mo man alam kung sinasadya nito. O wala man siyang intensyon. Basta ka na lang kumagat. Nangyayari po ito. Example, sa church. Asher ito. Sabi niya, doon po kayo umupo. Ikaw naman, matigas ang ulo mo. Wala kang pakialam sa'yo, dito ka. Sabi na, wag po dyan, may nakadang po yan. Na-open ka niyan. Kumagat ka. Pero yung intention nun, maayos eh. Example, nangihiram kayo ng pera, hindi kayo pinahiraman. Ma-open yung iba. Ba't ka ma-open? Wala naman siya nga pang pipe. Wala siyang pera. Ngayon, ikaw pa yung may audacity. Ikaw pa yung may gana na magalit. Ikaw na lang ang umihiram. Tingnan mo ang katabi mo. Pakisabi sa kanya, ikaw ba yan o ako? Ayan, ganyan. Di ba? Kaya, all of a sudden, pag natisod kayo, in the long run, pati kayo po, nakakatisod na rin. Come on. Tama. Tahimik po kayo.
Naintindihan ba ho ninyo? The day na kumagat po kayo, eventually pati kayo po, stumbling block na rin. Kasi magkukwento na kayo. Ang ganda sana, ganito. Sige bro, ganyan. Diyan ka lang, Peter. Ganun mo, Josh. Ang ganda sana, di ba, example po, nangiram si Peter. Pakisabi kay Josh, Josh, pahiram ng pera. Diyos, pwede ba makahiram ng pera? Sabi ni Josh, pasensya na ko, wala, ano? Pasensya na ko wala eh. Diba? Ganyan lang po talaga mga lalaki. Pag nangiram kayo ng pera, Diyos, may pera ka? Pasensya na ko wala. Oh, okay. Ganyan lang, di ba? Pero pag babae, di ba? Ate Diyos, alam mo naman, walang trabaho si kuya mo. 3 linggo na kaming hindi ganong nakakain. Intro po lahat yan. Wala pa yung panghihiram. Di ba? Nung sinabi niya wala, di okay lang. Pero yung iba, hindi, nagiging offense yun. At an opportunity for them to be offended, sa totoo, yung opportunity yun, ginamit lang ni Satanas para ma-offend ka. Pero ikaw, pag hindi ka umagat, okay, wala talaga eh. Ano magawa mo? Get. Amen. Amen. Sigawan mo ang katabi ng pagsabi siya, huwag kang kumagat. Thank you, Diyos. Dyan. Okay, dyan ka lang, Peter. Hanggang mamaya tayo dito. Di ba? Kasi, hawak, Peter. Yan. Ang nangyayari kasi sa atin, pag nasaktan po tayo, we defend our human point of view. Dinidepensan mo, bakit ka nasaktan? Minsan ganito, alam nyo, nung minsan, may opportunity, pwede ka nung minsan, nangyari sa akin to. 2 kami. Yung pinili, yung isa, hindi ako. Sa totoo, mas maganda kang lalaki ako doon. Mas magaling pa ako doon. Pero yun ang pinili. What will you do? Ma-open ka ba? Hindi. Ang sasabihin ko, baka may plano si Lord. Di ba? It's okay. Okay lang. Hindi ako kakagat. Bakit ako kakagat? Ba't ako maiinggit? Sa ganda ko lalaking ito. Hindi man kayo nagkakagulo, kamukha ni Jeff. Kuya Jeff. Amen. Huwag kayong kumagat. Kasi the day na kumagat po kayo, yun na, magmamanifest na yung magsasalita kayo. Magwi-withdraw kayo. Amen. Kumagat all of a sudden. Tapos ngayon, ikaw pa, didepensahan mo pa yung pagka-tisod mo. Sasabihin mo, ba't hindi ako pinahiraman? Ba't ako hindi napili? Ba't ganito? Ba't ganito yung sinabi niya sa akin? Gaganyan ka, didepensa. But it's a human point of view. Sa mga darating na araw, matitest po kayo. Hindi mo alam bakit hindi ka pinili, tinitest ka pala ni Lord. Look at me. What the devil meant for your destruction, God meant it for your purification. Amen. Mamaya pong mas maintindihan po natin. Ang pampanong ito, paupin na po natin, paupin na natin, di ba? Matanong kayo, saan kayo madalas matisod? Sa salita. Sino dito madali kayong matisod sa salita? Masaktan sa salita, pakita sa kamay. Sino sa dito madali kayong matisod sa mga gawa? O sino dito sa tingin lang nakakatisod? Di nga ating makanyan, linawin mo lang mo. Ninano niya, mga niya na ako lalawin, duling niya. Humanya niya lalawin, kamuha na. Aliya. Diba? Di nga ako, linabas ko makanya na ako. Makanya kirat siya talaga. Makanya talaga. Amen. Example dito po ako, huwag na kayo lumayo. Example dito,
Yung iba, di ba, pagkatapos sa service, minsan lalakad ako sa gitna, minsan nasa dulo ako, iba't iba. Kasi yung iba, gusto po nila akong makamayan. That's natural. Pero wag po kayong matisod kung hindi kayo nakamayan. Di ba? Example, malayo kayo, gusto mo, sigaw po kayo, Pastor! Gaganyan na. Ganunin na lang po niyo ako, at least get ko yun. Amen? Naalala ko yung pastor na ginagamit ni Lord sa kagalingan. Pag napilay ka, alikan lang po niya yung pilay mo, gagaling ka. Kapag may bukol ka dito sa ulo, kikis lang po niyang ganun, gagaling ka. Nagkataon yung isa, may almoranas. Sabi ng pastor, sabi niya, yung mga ganyan, pinaplying kiss ko na lang yan. Pag isabi sa huwag kang kumagat. Amen. Huwag kang kumagat. Kasi remember, for the trap to be effective, it has to be hidden. And for the trap to be effective, it has to be baited. Kasi po sa totoo, pag nasaktan tayo, ang sarap talaga. Ang sarap magsalita. Ang sarap ilabas mo yung nasa loob mo. Ang sarap talaga na magkwento. Pero that's a human point of view. Masarap yon kaysa sabihin mong, Lord, pinapatawad ko siya. Kasi yung feeling nga na natural, yung feeling na laman, yung feeling na sarili po natin, na gusto natin ipagtanggol ang ating mga sarili. Tapos hindi nyo namamalayan kahit kanino, nagkukwento na po kayo. Tapos hindi nyo namamalayan, yung kada post po ninyo may pinapatamaan na kayo. Did you get the point? Kada mag-post ka na niyan, may pinapatamaan ka na. Why? All of a sudden, now you become a stumbling block. Pero sa feeling mo, tama ka. Alam po ninyo, ang taong deceive, hindi niya alam na deceive siya. Kung alam nga niya na deceive siya, sana gising na siya. Amen. O tingnan mo ang katabi mo, pag sabi uli sa kanya, huwag kang kumagat. Amen. Ngayon, siyempre, eto na, Pastor, anong gagawin natin kung na-offend ka? How can we overcome offense? Ngayon, eto na. Ano ang gagawin po natin kapag na-offend ka? Ready na kayo? Number 1. How to overcome offense? Number 1, be willing to reveal your true condition. Kung nasaktan ka, sabihin po ninyo, nasaktan po kayo. Kasi ito yung problema. Revelation chapter 3 verse 17. Sabi niya, first Jesus tell them how to see themselves. You say, I am rich. I have everything I want. I don't need a thing. Then he tells them their true condition. And you don't realize that you are rich and miserable and poor and blind and naked. Alam po niyo, minsan sinasabi kasi natin, okay ko. Pero yung totoo, aliga. It's okay not to be okay. Kapag nasaktan ka, sabihin po ninyo. Pag tinanong, nasaktan ka, oo. But I choose to forgive. Ang gandun lang. Because pride will hide your true condition. Manyan tama si, may nasakit ka, aliko? Nasaktan ka ba? Hindi. Tapos pagka-uwi, mag-chat-chat yan. Alam mo bang ginawa niya sa akin? Pride will hide your true condition. Get. Example po, meron kayo salitang narinig. Nasaktan talaga kayo. Eh di sabi nyo, nasaktan ka. Pero hanggang doon lang. At least pinakita po ninyo yung condition ng inyong puso. Example, may nasabi yung leader po ninyo, nasaktan kayo. Eh sabi nyo sa kanya, nasaktan ka. Pero makinig po kayo. Hindi naman sa lahat ng sinasabi na leader, nasasaktan ka. Every week na lang, nasasaktan ka.
nasabi lang niya, o ilipat natin yung live group natin na alas 4, nasaktan ka na naman. O magbigay tayo, nasaktan ka na naman. Hindi ka ang napili sa opening prayer, di mag-closing prayer ka. Palagi ka na lang nasasaktan. Ang tawag po sa inyo, tigsa. Baya. Kabaya mo naman. Di ba? Walang masabi sa'yo, nasasaktan ka palagi. Amen? O, sagot. Di ba? Ano sagot? Di ba? Reveal. Di ba? Be willing to reveal your true condition. Okay lang, edi sabihin po ninyo, huwag niyong itago kung nasaktan kayo. Kaysa sa nagkukwento kayo sa iba. Example lang, nasaktan kayo kay Tita Esther, huwag ninyong ikwento kay Yasmin. Ano bang kinalaman ni Yasmin? Di puntahan mo si Tita Esther, sabi niyo, Tita, kanina, sa sinabi po ninyo, nasaktan po ako. Di sasabihin sigurado ni Tita Esther, sorry, ganyan lang. Tapos ikaw, nasabi ko lang, pero pinatawad na kita. Pag pinatawad mo na, okay na yon. Hindi yung pagka-uwi po ninyo, sasabihin mo sa asawa mo, sinaktan na naman ako kanina yan. Palagi na lang ganyan. Binigyan ng financial assistance yung iba, ako hindi. Di ba? Mang ganyan. Mga walang kakwenta-kwenta. Amen? Amen? Di sabihin po ninyo, kung nasaktan po kayo, number 2. Anong number 2? See it as an opportunity for maturity, not negativity. Example, masakit yung sinabi po niya. Actually, ito yung gusto kong ituro talaga. Hindi man yung iba. Alam ba ho ninyo, every time na may opportunity kayong ma-offend, inaalaw ni Lord ito para mag-mature po tayo. Example, ito na lang. Tayo ka nga, Roland. Tayo ka, Peter. Di ba? Diyan lang kayo. Alam ko, magaganda lalaki kayo eh. Example, ito, sanay na sila sa akin. Hindi ibig sabihin may pinagawa ako kay Roland. Wala akong tiwala dito. Pero kapag hindi tama ang kasipan ni Peter, pwede niyang pag-isipin, wala siyang tiwala sa akin eh. Pero hindi mo alam, pinapalabas lang ni Lord sa iyo yung insecurity mo. Every time na may opportunity na ma-offend po kayo, lumalabas lang yon. Example, kainan, hindi ka in-invite. Yung iba sa inyo, magdadamdam kayo. Yung iba sa inyo, magagalit kayo. Pero hindi nyo namamalayan. Inaalaw lang ni Lord na lumabas sa inyo yung bagay na yon para matanggal. Di ba minsan may mga sitwasyon, makita nyo sarili nyo, all of a sudden, nag-react kayo. Hindi nyo alam na meron kayong ganon. Kasi, see it as an opportunity for you to grow. Example, may mga sitwasyon na lalabas bigla yun. Amen. Example, hindi nag-agree sa'yo yung leader mo. Hindi siya nag-agree. May gusto ka, hindi siya pumayag. Yung iba ma-offend na. Pero hindi mo namamalayan, tinuturuan ka pa lang ni Lord na magpasakop. Kasi lumalabas. Kasi pag hindi ka napagbigyan, lumalabas yung saka yung lumalabas yung mga yon na hindi mo alam, meron ka pala. Makakaupo na po kayo. O kaya sa trabaho, na-late ka lang konti, sinermonan ka. Tapos ikaw, sa sarili mo yung, pambira naman 1 minute lang, pinagalitan niya ako. Ang birang boss na to. Sana mamatay siya. Ganyan ka. Pero hindi mo namalayan. Meron ka palang ganun. Pero hindi mo alam, si Lord, inaayos lang niya yung pag-uugali mo. Imbes na pinagalitan ka, okay, na-late ako. Sorry po. Ayusin ko to. Amen. O pinakabababa na lang. Ito, common nangyayari sa inyo. Hindi ka pinahiraman ng pera.
dahil mapuputulan ka ng kuryente. Ate, kasi nangyari, minsan may sinabihan ako, pastor pa. Pinuntay niya ako sa office, sabi niya, pastor, emergency lang. Alam mo naman ganyan, di ba? Yung mga emergency lang. Sabi niya sa akin, kailangan ko po talaga. Ihiram sana ako ng 10,000. Wow! Friends tayo. Sabi niya, pastor, hiram ako ng 10,000. Kasi papabarangay po ako ng mga pinagkautangan ko. Wala naman akong 10,000. Sabi sa kanya, harapin mo na lang sila. Nagalit siya. Sabi sa kanya, una, wala akong pera. Number 2, hanggang kailan mo tatakasan ng mga yan? Harapin mo na sila. Nagalit. Hindi na umatid. Amen. Kasi, hindi mo lang nalalaman kapag natanggihan ka, na-reject ka, na lumalabas yung mga pangit na ugali sa atin. Pero si Lord, ina-allow niya ito kasi, ano sabi ni Lord? Look at this. Ano sabi ni Lord? Tingnan po ninyo. Nasaan na yun? Ayun. Verse 18. Revelations chapter 3 verse 18. Ano sabi niya? So I advise you to buy gold from me, gold that has been purified by fire. Si Lord po, ina-allow niya ito, yung opportunity para matisod kayo, para lumabas yung mga pangit sa atin. And for gold to be pure, pinapadaan po ito sa apoy. You know this very well. At may nilalagay po silang elemento, ang tawag po nila dyan, flax. Pag matutunaw na yung ginto, may ilalagay po silang elemento. Tama ba ako, chemical engineer? At yung flax pong yon, ang gagawin po nyon, paangatin po niya lahat ng hindi maganda sa ginto. Para matanggal po yun. Yun ang purpose po nun eh. Kaya sa atin, kapag may opportunity kayo, may event o may sitwasyon na para bang ma-offend po kayo, hindi nyo alam, sinasalang lang kayo ni Lord para matanggal yung may hindi ka nais-nais sa buhay po natin. Can you say amen? Ba't nila ko itambaya mo? Yung maalis yung pagkamakasarili mo ba? Minsan yung pride po natin, actually, nasa ano po ito. Minsan hindi natin alam, mataas pala yung pride po natin. Naalala ko, nung minsan, alam ba ninyo, marami na rin ang umalis dito sa simbahan. May mamailan na rin, na mas magaling pa kaysa sa akin. And this is true. Mas magaling pa po sila sa akin. Ang lamang ko lang talaga, magandang lalaki ako. Hindi, joke. Simple, kumpisa na singkon, Jeffrey. Yung mas magaling sila sa akin, ang problema, nasubok po sila. Hindi sila yung pinili ni Lord. Umalis sila. Kung magaling ka, alam mo, dito ka nilagay ni Lord, di magpasakop ka, eventually, di ba? Yun ang sinabi ko sa iyo, Mark, di ba? Kasi magaling ito eh. Sabi sa kanya, bro, magpasakop ka lang. Kung sinabi ni Kuya Roland, you follow him. Eventually, you'll be given an opportunity, aangat ka ni Lord. Kaysa sa, ayaw ko na, mas magaling pa ako dyan. Wala. Lumitaw lang yung pride mo, hindi lumitaw yung ginto. Sabi ko nga sa kanya, bro, marami na akong nakitang magaling. Naghahanap kami na magaling sa puso. Can you say amen? So pag sabi sa tabi mo, nasusubok ka lang yan. Amen? Alam ba ninyo yung ginto, yung 24K na sinasabi? Pag 24K, 99.9. Tama ba, chemical engineer? 99.9. Kaso lang, ang problema po nito, medyo malambot po ito. Kaya mostly sa mga jewelries po ninyo, yung mga ginto po ninyo, mga singsing, mga kwintas, mga bracelet, mga ngipin, mga gilagid. Madalas po, 18K po yan. Inahaluan yan ng ibang elemento para tumigas. Look at me, look at me. Alam ba po ninyo, sa buhay po natin, kaya si Lord, sinasalang po niya tayo sa opportunity para magkatisod, para umangat ang mga unnecessary ito. Para matanggal po niya. Can you say amen? Para matanggal po niya. Kasi, listen and listen very well. The day you allow things sa buhay po ninyo
na mahaluan yung pagkaginto po ninyo, lalong titigas ang puso po ninyo. Kaya hindi nyo namamalayan, marami sa mga Kristiyano, tumigas na yung kanilang mga puso. Why? They've allowed other things na pumasok sa kanilang mga puso. Galit, hatred, lack of submission, withdrawal. Hindi nyo namamalayan, naninigas na po ang puso po ninyo. And eventually, mawawala po kayo. Can you say amen? Can you say amen? Number 3, para makalabas po kayo, ano yung number 3? Number 3, crush your pride. Pulbusin ang pagmamataas. Lahat ng mataas, magsabing amen. Wala. Lahat ng mataas na grades, magsabing amen. Amen. One step in purifying gold is to grind it into powder. And that is the first step into God's purifying us. Yun lang naman po eh. Simple lang. Ayan. Ganyan nga po tayo lahat. Lahat po tayo. 1, 2, 3. Okay? Second, yung head po ninyo magbow. Korean yan. Korean. The more na nagmamataas po tayo, the more na mahihirapan po tayo, and the more natitigas ang puso po natin. Amen. At alam naman po yung hindi na kailasa nyo, yung mga mababa, sila ang, yung mga mataas, sila ang, example, yun nga. Sa trabaho, yung na-promote, yung isa, samantalang mas magaling ka, ano mangyayari sa'yo? Siyempre, magre-react ka dyan. Pero hindi mo alam, inallow ni Lord John para palabasin lang niya yung pride sa buhay po natin. Makita mo, ay, nga pala, no? Dapat thankful ako na promote yung kasama ko. Ay, katamad na ito! O siyang may promote! Ay, no, o chani-chaniya ito. Po, tangalaing boss, matudtudyo. O siyang may promote! Ay, sip-sip yita, na nakaral sinabi. Uling alway kang may pili. Bala mo, ika, mamangang ka, adwang oras. In break you, 15 minutes mo. Amen. Amen. Oh, sige po, awakan ng puso. Palagay ba ho ninyo, maraming nagpapatigas dyan. Marami ba? Number 4, para makalabas po tayo, start your walk of love. Ano to? Be willing to forgive. Be willing to forgive. Magpatawad po kayo. Magpatawad po kayo. Ito, para lumaya po kayo. Ito yung maganda. Si Lord po, ito, para tumimo ito, sulat na lang po ninyo, sa ano po ninyo, wala kasi dyan. Si Jesus po, siya na ang sinaktan, siya pa ang nagpatawad. Ulit. Siya na ang sinaktan, siya pa ang nagpatawad. Oh? Kaya ba po natin to? Ikaw na yung sinaktan, ikaw pang nagpatawad. Ay, Jesus to. Oh, kaya ba ninyong gawin yon? Ikaw na yung sinaktan, ikaw pa yung magpapatawad. Kaya ba? Mahirap, di ba, sa natural. Pero kaya po natin. Bakit? We have the love of God in our hearts. The Holy Spirit has poured the love of God in our hearts. Na kaya po natin, kahit nasaktan tayo, tayo po magpapatawad. Kung nasaktan naman po kayo, be willing to forgive. Lord, pinapatawad ko po si Ate Grace. Ganyan. Lord, pinapatawad ko si Ate Chi. Lord, pinapatawad ko po. Diba? Si JB. Lord, pinapatawad ko. Si Japet. Ganyan. Lord, si Kuya Cesar. Imagine sinabi ni Cesar, balik na kayo! Kayong hindi nagbigay. Ganyan. Sa kanya magsalita. Diba? Bukas po yung pinto. Ganyan si Cesar. Diba? Sa totoo po, nagpapatawa lang ito. Pero masakit yun pag hindi ka nagbigay.
Amen? Di ba? Yung Lord, pinapatawad ko po. Di ba? Pinapatawad ko si Ronel. Kasi 3 buwan na ako hindi nakakabayad ng internet ko. Pinutulan niya ako, pinapatid. Sa totoo, ikaw dapat magagiging ng tawad eh. Hindi ka nagbabayad eh. Did you get the point? Lord, pinapatawad ko na si Mika. Yung kinanta niya kanina, hindi ko naintindihan. May ganyan ba kayo na magpatawad? Amen. Ulit. Kayo nang nasaktan, kayo pang magpapatawad. O sabihin natin, lagay ang kamay sa kanang dibdib. Sabihin po natin, kanang dibdib, ako pa mo, kaliwaya pala. Okay, sabihin natin, ako nang nasaktan, ako pang magpapatawad. Pakilakas. 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 Kaya? Ali! Kaya ba natin? Kaya. Bakit? We have the Spirit of God in our hearts. We have the love of God in our hearts. Kasi mas maganda po na lumalakad tayo sa pag-ibig because the Bible said, love covers multitude of sin. Di ba? Love covers multitude of sin. Ano po sabi po? Ito, ano sabi niya? Proverbs chapter 10. Look at this. Proverbs chapter 10 verse 12. TPT version. Ano sabi niya? Pakita siya. Proverbs 10:12. Look at this. Ano sabi niya? Hatred keeps old quarrels alive. But love draws a veil over every insult and finds a way to make sin disappear. Woo! Ang sarap ng verse na to, di ba? But love draws a veil over every insult and finds a way to make sin disappear. Magtakpan na lang natin. Nasaktan ka, patawad, takip lagad, kagad. Amen. Hindi mo gusto yung sinabi, patawad kagad para matakpan kagad dyan. Kasi the more na pinaulit-ulit ninyo, away lang sigurado yan. Lalo lang kayo magkakasakitan. Pero kapag mabilis kayong magpatawad, ikaw nang nasaktan, ikaw pa yung nagpatawad, takip kagad po yan. That's why the Bible said, love covers a multitude of sin. Pero alam po ninyo, ang diablo kasi, marunong din po siyang ungkatin niya yung inyong mga nakalipas. Ungkatin niya yung mga hindi magagandang bagay na nangyari sa buhay po ninyo. Kaya sa iba, naalala po nila. And I suggest every one of you, I want everybody to listen carefully. When you walk in love, ito po yung ano po ninyo sa puso po ninyo. Ikaw nang nasaktan, ikaw pa ang magpapatawad. Para safe po kayo. Para hindi kayo kumagat sa anuman ng plano ng kaaway sa buhay po ninyo. Can you say amen? Amen? And lastly, be thankful for your growth. Every time offense presents itself, you now become thankful for the opportunity to grow in faith. Diba? O eto na siya. Gaganunin ka niya. Ano sasabihin mo? Lord, di ba? Siyempre, no way. Sasabihin mo niyan, Lord, salamat po. It's an opportunity for me to grow. Hindi ako kahagat kasi nakikita ko sarili ko, malalampasan ko to. Amen? Hindi ka na-invite sa party, hindi ka magtatampo. Di ba? Kasi you're okay kahit hindi ka in-invite. Amen? Bakit si ano? Sasabihin ng diablo, si ano in-invite? Whisperer eh. Ganyan talaga ang diablo. Si ano in-invite? Ikaw hindi. Gaganunin ka niyan eh. Pero siyempre, dahil nagmamature ka na, Lord, salamat po. Kahit anong gawin pa ng sit-sit na to, hindi ako kahagat. Diba? Kahit hindi ako in-invite, love ko pa rin ang mga kagrupo ko. Diba? Kahit hindi nila ako sinama sa Sambales, it's okay. Diba? Lord, kahit wala akong balot, thank you, Lord. Lagi-lagi naman, ngayon lang naman ako walang balot. Thank you, Lord. Diba?
Lord, bakit siya pinahiraman ng pera? Ako hindi. It's okay kasi at least may natulungan siya. Kung di ba niya ako natulungan, baka wala siyang pera. That's fine. Okay. Okay. Bakit siya? Kinamayan ako, hindi. Ganito na lang. Baka marami kasing kumakamay kay pastor. Next time, gaganon na lang ako, Pastor! Gaganon ka na lang. Hindi ba? O, di ba? Gaganon na lang ako. Di ba? Ba't ako kanina, sa ushering, hindi ako pinansin. O baka sabay-sabay kayong pumasok. Di ba? Ganun lang po. Di ba? Thank God for the opportunity to grow. Di ba? Next Sunday, ang pag-aaralan po natin, si Joseph. Because he was unjustly mistreated. Pero hindi siya kumagat. Masakit ba ang nangyari kay Joseph? Masakit po, ha? More than everything we've experienced in life, masakit po yung nangyari sa kanya. But he is a very good example na hindi siya kumagat. No wonder napulpil po niya yung destiny po niya. Napulpil po niya yung destiny niya kasi hindi siya kumagat. Masakit ang nangyari sa kanya. Kung sa atin nangyari yung sa kanya, yung una palang pangyayari sa kanya, bibigay na po tayo. But he is a good example para malampasan po natin yung offense sa buhay po natin. Imagine, a good example, talian ka lang ng mga kapatid mo, ihulog ka sa bangin, masakit na po yun. And many will never overcome that trauma. Many will never overcome yung pain na yon. But he did. And you know his story very well. In the end, siya pa ang nagpatawad. You know his story very well. In the end, siya pa ang nagpatawad. Why? He saw the big picture and he said, what the devil meant for his harm, God meant it for good. Masakit bang nangyari sa iyo? Who knows? What the devil meant for your destruction, God meant it for your purification. Can you say amen? Masakit ba yung tinrato sa'yo? Masakit ba yung ginawa sa'yo? Masakit ba yung sinabi sa'yo? Well, let me close with this. Ulit-ulitin ko po to. Kayo na ang nasaktan. Kayo pa ang magpapatawad. At kapag ganito po yung kaisipan po natin, never po tayo mabibingwit ng offense sa buhay po natin. Kahit itutok pa niya ito sa bibig mo, never kang kaagad. Kasi alam mo, it was never meant. Diba? Inalaw lang po ni Lord to para mag-grow ka. Inalaw lang ni Lord, hindi, siyempre yung devil, inalaw ni Lord to for your destruction, para sa kanya. Pero kay Lord, gusto lang ni Lord mag-grow ka. Can you say amen? Can you say amen? Tumayo po tayo lahat. Praise God. Calling the musicians. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You were condemned, and I'm alive when your spirit is within me, because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me,
Taas po natin ang ating mga kamay. Amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor all I do, I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Let's say it all together. Amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, died for me? Oh, amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, amazing love, how can it be? You, my King, died for me. Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord cause His face to shine upon you. May you experience His peace now and forever. May you be blessed coming in. May you be blessed coming out. May you experience the goodness of God in a powerful way next week. May you be surprised by God this coming week. I bless you now in Jesus' name. Everybody will say, thank you for watching. Thank you for coming. God bless you.